Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus. Una ay yung 10 sila. Wala si yung isa sa kanila, si Tomas. Pangalawa ay naroon na si Tomas. Itong pangatlo, ito sa Pampang na lawa ng Galilea. At bahagi ito ay muling pagtawag sa mga alagad, kasi kung umalala, noong sila itinawag ni Jesus, anong sabi ni Jesus sa kanila? Mula ngayon ay mangingisda na kayo ng tao. Hindi na ng isda, hindi na manguhuli ng isda, mamamalakayan ng tao. Kaya ngayon, sabi na natin dito ay bumabalik sila sa kanilang dating trabaho. Pero sa pagkakataon na ito, sila'y tinatawag ng Jesus na yung kanyang muling pagkabuhay ay 100 upang ipagpatuloy yung misyon na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya na kinakailangan isakatuparan ng Kanyang mga alagad. At ano yun? Mamamalakayan ng tao. Ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Bahagi na ipinagtitibay ni Jesus sa pagkakataon ito. Bahagi rin na tayo tinatawagan ng Diyos. Ano yung hamon? Ay, sabi nga ay may mga pagkakataon na kuminsan yung ating ginagawa. Nakakalimutan natin sa dami natin ginagawa. Isa sa mga distraction na nakita natin dito kay Jesus yung sabi nga pagkadating kay Jesus, pagkamatay niya, bagaman siya muling nabuhay, ay pinaalala sa kanila ni Jesus ito yung direksyon na inyong patutunguhan. Dito dapat tumulong yung pagkilos na kinakailangan isakatuparan. Ito yung inyong misyon. Hindi mangingisda na hindi manguhuli ng isda. Ngunit, mamamalakayan ng tao. Hindi mo masama bilang isang mangingisda. Pero, sila'y tinawag na Jesus para ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas at pagpapatuloy ng misyon na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila, na ipahayag ang pagliligtas ng Diyos bilang kaganapan ng kanyang pangako na siya ang mag-aalis ng kasalanan ng daigdig na ito. Kaya bahagi sabi nga natin, sana makita na ano ba yung issue natin sa buhay. Ano ba yung pinaka-issue natin? Ano ba meron tayong tawagin natin, meron tayong mission, vision statement, meron tayong mga objectives na para makakin yung mission na yun. Kaya napakahalaga na kinakailangan balik-balikan natin kasi kung minsan hindi natin namamalayan na nadidistract tayo. May mga
mga tao, pangyayari na manggugulo sa atin para makalimutan natin kung ano ba talaga yung mission natin sa daigdig na ito. At katulad mo na Jesus, ang pinapaalala sa atin, sigurado na naman patuloy na ipinaalala ng Diyos para sa atin kung ano ba yung mission natin sa mundo ginagalawan na ito. Kasi yung pagkinasabi nga natin ay may hindi lamang may mga kung tawagin natin ay ng pugulo. Maaaring alin, kasama na rin yung alin na tayo nalilibang. Yun yung kumisan eh. Kumisan hindi naman tayo pugulo. Pero kumisan yung paglilibang, parang panggulo rin. Yun ang pamamaraan na kumisan ang tawag na namin yung sa atin, madumanay. Pero being distracted tayo. At ngayong daigdig na ito, maraming distraction. Gawa ng makabagong teknolohiya. Bahagyo na makikita natin ngayong panahon na ito. Kaya pag-ingatan natin kasi baka akala natin kasama pa ito sa mission natin. Pero yun pala, nililigaw tayo sa daigdig. Malumanay na nililibang tayo. Hindi abruptly. Pero later on, makita natin na hindi na ito yung mission ko. Nalayo na. Kasi nga, ay nagpalibang tayo. Kaya mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. At sana, sigurado na ang Panginoon ay patuloy na nagpapaalala sa ating katulad ng kanyang paalala sa mga alagad. Na anong sabi ay ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan. Right side. Nawa tayo ay nasa tamang bahagi ng ating pagkilos sa misyon na